naghamon, pero siya rin ang umurong. Ayaw na raw ni Vice President Jejomar Binay na makipagdebate kay Senador Antonio Trillanes IV. Ang dahilan? Alamin sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Birthday ni Vice President Jejomar Binay at pinili niyang simulan ang kanyang araw kasama ang mga sundalo ng Philippine Marines. At sa araw na ito, inanunsyo ni Binay ang isang mahalagang desisyon. Masasabi po ba na tuloy ang debate sa November 27? Hindi na, ayoko na. Baka po ang sasabihin naman po kayo umatras kayo. Ay, hindi ito. Harapan tayo, wala tayong prepared questions, walang ano. Ayoko naman nung hindi pa nag-uumpisa, parang pagkatapos ng usapan. Sinabi ko na walang mga ano pangit naman yun. Para bang inaapi ko, sinasamantala ko siya. Noong October 21, sa isang event ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, hinamon ni Binay si Senador Antonio Trillanes IV sa isang debate. Magdebate kami. Anywhere, any place. Pero talagang... not in Senate. Ako nga ang nagsabi magdebate kami. Tapos ako pa atras. Wala yata sa lahi natin yun. Ang dahilan daw ni Binay sa pag-atras, ang sinabi ni Trillanes na nakalalamang daw sa kanya ang vice-presidente dahil isa itong abogado. Itinakda na sana ng KBP ang debate sa November 27 matapos ang ilang meeting ng grupo sa kampo ni Trillanes at Binay. Dehadong-dehado tayo kasi veteranong politiko siya at abogado siya. Alam niya yung mga nitty-gritty ng pagdidebate. Ako po, sundalo. So yun yung pagkalamang niya. That's consistent with his personality. Kahit na sino. Ha? Anong personality? Kita mo naman yung demeanor nun. Mananakot, mga babastos. Ayoko na nga ng ganun Dahil sa ang lumalabas nun, mapang-api ko, sinasamantala ko yung advantage ko, if ever I have an advantage. Ang advantage ko lang dito, dapat mag-uusap kami sa totoo lang. Ayon sa ilang sources ng GMA News sa kampo ni Binay, tutol sa debate hindi lamang ang kanyang pamilya, kundi ang ilan sa kanyang mga kaalyado sa politika, gaya ni Manila Mayor Erap Estrada. Noon pa lang, kinukumbinsi ko na si Vice Presidente na wag na siya makipagdebate dahil wala namang pupuntahan. Ang anak niya na si Senador Nancy Binay, sinabing ang pag-atras ng kanyang ama ay sagot sa kanyang dasal. Welcome relief daw ito sa kanilang pamilya. Wala nang makikita ako doon. Unang-una, ginusto ko lang magkausap-usap kami. Kasi hanggang ngayon, sa bagay, yung mga ayaw makinig, nagbibingi-bingihan, yung mga ayaw tumingin, nagabubulag-bulagan. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Naduwag sa katotohanan. Yan, sa tingin ni Senador Antonio Trillanes IV, ang totoong dahilan ng pag-atras ni Vice President Jejomar Binay sa nakakasalan nilang debate. Ayon pa kay Trillanes, hindi daw ito ang unang beses na hindi pinanindigan ni Binay ang sarili niyang salita. Yan ang tinutukan ni James Santos. Nakakahiya na doon pa niya ginawa yun sa headquarters ng Marines. Kasi yung mga Marines hindi umaatras Dapat bawiin siguro ng Marines din yung uniforme niya. Yan ang reaksyon ni Senador Antonio Trillanes IV sa pag-atras ni Vice President Jejomar Binay sa debate nila. Wala raw isang salita ang vice-presidente. 3 beses na raw yan napatunayan ni Trillanes. Importante po yan sa isang halal na opisyal. Pagka nagsabi ka ng isang bagay, dapat tutuparin mo, titindigan mo. So in this particular case, kahit ano pang sasabihin niya, natakot lang siya sa katotohanan. Kaya para kay Trillanes, hindi katanggap-tanggap ang dahilan ng pag-atras ni Binay. Binalikan tuloy ni Trillanes ang mga napako-umanong pangako ni Binay. Bago ang debating inayawan, bigo ang mga senador na mapadalo siya sa pagdinig ng Senado kahit ang Mother Committee ng Senate Blue Ribbon na ang nag-imbita sa kanya. Sabi kasi ni Binay noon, pag-iisipan niyang dumalo kung ang mismong Mother Committee ang mag-iimbita sa kanya. Noong 2007 naman, bilang bahagi daw ng planong pagpapatalisik kay Noy Pangulong Gloria Arroyo, magkakasama raw sila ni Binay na nagplano sa walkout na ito na humanto sa tinaguriang standoff sa Manila Peninsula. We're calling on the people to be with us dito sa Makati. Nangako raw si Binay na mag-oorganisa ng mga empleyado, urban poor at estudyante ng Makati bilang suporta. Pero noong araw na ng walkout, walang Binay na nagmarcha. Wala rin ang umano'y ipinangakong suporta.
Tumawag ng pansin ang nakapilukang lalaking ito na natukoy bilang security detail ng Makati City Hall. Ang Vice Presidente ang mayor noon ng lungsod. Sabi niya sa isang panayam, Total, may listahan ng lumabas sa pahayagan na dito inilagay yung mga pangalan ng mga nahuli. Ang sabi ko dun sa HRD namin, sa Lunes, pakitingnan mo lamang kung itong mga pangalan nito lumilitaw na empleyado sa amin. Of course, as usual, I told General Rason in that letter, I am ready and willing to give you any information that you might want, for I'm here to cooperate with your office. sabi ni Trillanes, binisita naman daw sila ni Binay noong nakakulong na sila at humingi ito ng paumanhin. Nung ginapos na kami, dinala kami sa Camp Crame, ando doon siya sa Camp Crame. Nagdala siya ng mga abogado, humingi siya ng paumanhin at nagkamali raw siya ng info. Hindi ko maintindihan kasi pagka nagbigay ka na ng salita alam mo na nandoon, alam niya na yung araw at oras at lugar, pero wala siya. Ngayong birthday ni Vice President Binay, birthday wish daw ni Trillanes na mag-enjoy ito kasama ang kanyang pamilya. Sa mga susunod na araw kasi, patuloy na ilalabas ng senador ang iba pang ebidensya laban sa Vice Presidente hanggang sa makulong daw ito. May wish din daw ang senador. For the sake of the country, sana umatras siya, itigil niya na itong panluloko niya at pagpapanggap niya sa taong bayan. Jamsi Santay, Nakatutok, 24 Oras. Balikan po natin ngayon ang balita tungkol sa panawagan ni Pangulong Aquino na kung maaari tapusin na daw ang investigasyon ng Senado para makasuhan na ang mga dapat kasuhan at makausad na ang sambayanan. Mula naman sa Beijing, China, Nakatutok Live, si Cara David Cara. Yes, magandang gabi sa inyo dyan, Mel. Yun nga, tama yung sinabi mo. Ang nais ni Pangulong Aquino ay makumpleto na lahat ng ebidensya. Linawin ko lang, Mel, kasi may ilang naglalabas ang balita na ang gusto ni Pangulong Aquino ay ipatigil na ang Senate investigation. Hindi niya ito sinabi. Ang sinabi ng Pangulo ay gusto niya sana na makumpleto na ang mga ebidensya at hindi ito ilabas ng pautay-utay nang sa gayon ay matapos na ito at makasuhan ang dapat kasuhan, maabsuelto man ang dapat maabsuelto. So nililinaw natin yan, Mel, kasi ang sinasabi nga ni Pangulong Aquino, marami pang ibang trabaho na kailangan pagtuunan ng pansin at mas makakabuti sa lahat kung itong Senate investigation nga ay mailalabas na lahat ng mga ebidensya para kumbaga matapos na nga ito at makafocus na tayo doon sa iba pang mga importanteng trabaho ng bayan. Tinanong din siya kanina, Mel, doon sa kanyang pakikipag-meeting sa media kanina, tinanong din siya kung komportable pa ba siya na nasa gabinete niya si Vice President Jejomar Binay. At ang sinabi ng Pangulo, ginagawa naman daw ng Vice Presidente ang kanyang trabaho bilang head ng HODC at satisfied naman siya sa trabaho ni Vice President Binay. So parang mahirap naman daw sabihin na sisisantihin mo ang isang tao dahil sa may issue siya na labas naman doon sa trabaho niya as far as the cabinet is concerned. Sinabi rin sa atin ng Pangulo kanina na tulad ng iba pang mamamayang Pilipino, even the Vice President, sabi niya, is entitled to presumption of innocence until proven guilty. Mel, si Pangulong Aquino ay kaalis lamang dito sa Beijing, China at tutulak na siya papuntang Myanmar. Sinabi rin niya sa atin kanina bago siya umalis dito sa Beijing, China, sinabi niya sa atin na nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap si Chinese President Xi Jinping. At sinabi daw nito si Chinese President Xi Jinping na gusto nito na bumalik ang Pilipinas at ang China sa pakikipag-usap. Pero sabi ni Pangulong Noynoy Aquino, natutuwa daw siya na nakikipag-usap na muli ang China pero hindi ibig sabihin nito na ititigil na nila yung arbitration process na isinusulong natin sa United Nations. Yan muna ang latest mula dito sa Beijing, China. Balik sa iyo, Mel. Cara, maraming salamat sa pagpapaliwanag kasi maalala ng lahat na ating mga televiewers. Makailang beses nag-request si Vice President Binay kay Pangulong Aquino na ipatigil yung investigasyon. Pero yung paglilinaw mo, hindi pinapatigil ni Presidente, kundi gusto niya tapusin na, kompletohin na yung proseso doon sa Senado. Ganun ba, Cara? Ganun nga yun, Mel. Pero sinabi rin sa atin ni Pangulong Aquino na yung mensahe sa kanya ni Vice President Binay na kung pwede daw itigil na, nirelay niya ito
kay Senate President Drilon. Hindi dahil gusto niyang i-pressure si Senate President Drilon, pero para lang i-inform si Senate President Drilon na ito ay sinabi sa kanya, ipinakiusap sa kanya ni Vice President Binay. Pero sa personal na opinion ni Pangulong Aquino, neutral daw siya dito sa Senate investigation. Ang importante sa kanya ay magawa kung ano man ang trabaho at kung meron ngang gumawa ng katiwalian, ay kasuhan na ito. Ang gusto lang ni President Aquino, Mel, ay huwag pautay-utay. Kumbaga, kumpletuhin na, ilabas na lahat kung merong ebidensya. Maraming salamat sa iyo, Cara David. Huwag po kayo magugulat, mga kapuso, umihirit po ng taas singil sa toll sa North Luzon Expressway o NLEX, South Luzon Expressway o SLEX at iba pang mga expressway kung lulusot. Yan daw ang sasalubong sa mga motorista sa bagong taon. Manigong bagong taon, Julio Segovia. Dagdag na 15% sa toll rates ang hirit ng North Luzon Expressway. Mula Balintawak o Mindanao Avenue hanggang Marilao, Bulacan, ang toll ng mga Class 1 vehicle. Mula 45 pesos, nais itaas sa 52 pesos. Ang Class 2, magiging 131 pesos mula 114 pesos. At ang Class 3, magiging 157 mula sa 136 pesos. May petisyon ding dagdag toll mula Marilao hanggang Santa Ines na dulo ng NLEX. Mas mahabang biyahe, mas malaki ang taas singil. Pero hindi lang NLEX ang umihirit. Ang South Luzon Expressway o SLEX, 33% na dagdag ang ipinitisyon. Ang Cavitex, dagdag na 25%, 16% naman sa Star Tollway. Sa isinumiting petisyon, gustong maipatupad ang toll hike sa January 1, 2015. Wala na kinikita, magtatas pa ng toll fee. Nakikita namin. Tulad namin, punta kami Tarlac. Tiyak na ang patong yan, doble-doble. Sa ilalim ng kasunduan, kada ikalawang taon pwede maghain ng petisyong dagdag singil ang mga expressway. Taong 2011 huling nagkaroon ng toll hike at ang mga ipinitisyon nilang taasanan ng 2013, hindi pa rin nadidesisyonan ng Toll Regulatory Board hanggang ngayon. Ito raw ang dahilan kung bakit lumobo ang hiling nilang dagdag sa toll ngayong taon. Kailangan munang mailathala sa pahayagan ng petisyon ng mga expressway. May 10 araw ang sino man na gustong harangin ito. Tulad ng ginawa noon ni Attorney Ernesto Francisco Jr. Hindi ito yung sitwasyon na naglagay sila ng investment dyan, hindi sila kumikita. Kumikita sila. Ang gusto lamang nila ay kumita ng mas malaki dahil nakapag-set sila ng mga projection. Tutol din ang transport group na piston sa toll hike. Apektado raw ang kita ng mga tsuper na dumaraan sa mga expressway. Tiniyak naman ng TRB na masusing pag-aaralan ng board ang petisyon bago ito desisyonan. Meron pong powers naman ng TRB to grant a provisional approval. Kung sila po ay makaka-comply dun sa requirements for any provisional adjustment. Julio Segovia, nakatutok 24 oras. Nag-alok na po ng 200,000 piso ang MMDA para mahuli yung suspect sa serye ng panggagahasa sa Magallanes po sa Makati. Ang 3 biktima pare-parehong dinukot, pinagsamantalahan at tapos itinapon sa liblib na lugar. Nakatutok si Steve Dailisan. Emosyonal si Lola Maria, di niya tunay na pangalan ng makausap ng GMA News. Hindi raw niya matanggap na naging biktima ng panggagahasa ang kanyang 21 anyos na apo nang papasok sa eskwela sa bahagi ng EDSA Magallanes sa Makati. Bagaman sa kanya umuwi ang apo, hindi naman daw ito nagkwento, kaya sa iba raw niya nalaman ng sinapit nito. May van na sumusunod, daan-daan takbo. Pagtapat daw sa kanya, bigla siyang papasok. Natagpuan daw nung mag-ina sa Bulacan. Sa Palahiban daw, walang malay. Bukod sa nangyari sa apo ni Lola Maria, ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA, nabiktima rin sa kaparehong lugar ang isang 14 anyos na dalagita na maswerteng nakatakas sa isang gasolinahan. Sabi rin ng MMDA, dinukot din doon at tinangkang gahasain ang isang 19 anyos na transgender woman. Ang 3 magkakaiwalay na insidente ng pagdukot at panggagahasa nangyari ng umaga. Patunay na malakas daw ang loob ng mga sospek. Ang kanilang modus kapag napili na ang bibiktimahin, desempuhan habang naglalakad sa EDSA Magallanes. Hihintuan at sapilit ang isasakay ang biktima sa sasakyan. Matapos pagsamantalahan, itatapon sa isang liblib na lugar. Galit si Lola Maria sa mga sospek na hanggang ngayon wala pa ring pagkakakilanlan. Sana makonsensya kung sumuko. Kailangan bita yun eh.
Nababahala daw dito ang MMDA kaya naglaan sila ng 200,000 pisong pabuya sa sino mang makapagtuturo sa mga sospek. Magdaragdag din daw sila ng CCTV camera sa ilalim ng Magallanes Interchange. Nakakatatlo na ginagawa nila alas 10 na umaga, yung hindi mo akalain gagawin. Sinubukan kunin ng GMA News ang panig ng Makati Police pero tumanggi silang magpaunlak ng panayam. Pinagtanong-tanong namin sa mga tindera sa Magallanes kung may nasaksiyan silang ganitong insidente. Mabilis siguro silang nila, siyempre hindi naman magpapaano sa amin yun, magpapakita ng siguro tumechempo lang sila. Habang blanco pa ang Makati Police sa aksyon sa mga salarin, may mensahe si Lola Maria sa apo at sa iba pang mga nabiktima. Kung ano man yung nangyari sa kanya, magkaroon siya ng lakas ng loob. May nakakilala doon sa apat. Yun nga, sana wag silang panghinaan ng loob para iano sa pulis, ganun, para mahuli yun. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Nako, maraming matatauhan dito sa report na ito. Shopping dito, shopping doon. Aminin po natin, ganyan ang ilan sa atin. Lalo na tuwing sweldo. Lalo na ngayon kahit hindi magpunta sa mall, isang click lang, mabibili na ang gusto mong damit, sapatos, at ipapanggamit online. Ang inipong pera, ang bilis tuloy maubos. Kapuso, ikaw ba to? At yan ang tinutukan ni Lay Alves. Para sa mga mahilig mag-shopping, tuksong na ituturing ang pamimili sa mga online shop, mapadamit, sapatos, pagkain o serbisyo. Tuloy ang sweldong pinaghirapan, halos dumaan na lang sa kamay. Kahit nakahiga ka sa bahay, may cellphone ka lang na may 3G or 3G, makakabili ka na ng kung ano-ano Hindi mo na mamalayan kung magkano nagagastos. Nakilala namin ang ilang aminadong nahuhumaling sa online shopping. Pag sahod ko na, tumitingin na agad ako sa shopping online. It's very convenient. Hassle-free siya. At saka parang lahat na makikita mo din naman sa store, nasa online na. So medyo konting ipon lang. Nakaka-save naman ng money kahit paano. Kasi may mga ibang online shop na hindi na sila nagpapatong. Sa isang pag-aaral noong 2013, lumalabas na pang-anim ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia kung saan patok ang online shopping. Pero hindi lang din naman sa online shops napapagastos ang mga Pilipino. Sadyang bahagi na raw ng kulturang Pinoy ang makiuso. Tayo, we feel a strong pressure to fit in. We're a very social culture. So parang pag lahat ng mga kaibigan mo may ganito, ang lakas ng pressure na dapat ikaw din meron. Bagaman 5 sa 10 Pinoy ang nag-iipon sa bangko, mababa naman ang halagang naiimpok kumpara sa ideal na 10% ng sahod. Ang payo ng mga financial experts, sa halip na ubusin ang ipon sa mga damit o gadget na madaling mawala sa uso, mas mabuting mag-invest sa mga bagay na pangmatagalan o nag-a-appreciate ang value. Mahalaga raw na disiplinahin ang sarili para mag-ipon. At syempre, huwag bibili kung wala kang pambili para di mabaon sa utang sa credit card. You have to decide really why you want to save. Dapat klarong-klaro yun. Kasi kung hindi mo alam kung bakit mo, in a sense, papahirapan yung sarili mo, hindi mo yan gagawin. Ubos-ubos biyaya, bukas ay wala. Kapuso, ikaw ba to? Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Mga magulang, lagi po nating bantayan ang ating mga anak. Sa Binyan sa Laguna, isang batang babaeng edad 8 ang natagpuang patay sa isang sapa at posible pa raw nagginahasa. Mula sa Binyan, nakatutukway si Susan Enriquez. San? Mel, katarungan ang hiling ng isang pamilya sa Barangay Tubingan, Linyan, Laguna matapos ang umano ay panggagahasa at pagpatay sa isang 8 taong gulang na batang babae. Narito po ang report. Linggo ng umaga, nagtaka ang ina ng biktimang si April Erispe na hindi pa siya kinukulit ng kanyang bunsong anak. Yung bata na po na yan, pag umaga, ginigising po ako niya na. Sabi, Mama, pengin pambiling pandesal. Pero yung linggo po na yun, hindi po ako ginising ng anak ko. Alas 6 daw ng umaga nang lumabas ang anak para maglaro sa labas. Pero umusad ang oras. Nag-alala na ang pamilya na hindi pa umuwi ng bahay ang anak. Hanggang sa mabalitaan na isang bangkay ng batang babae ang natagpuan sa isang sapa sa Barangay Sapote, Binyan, Laguna. Dakong alas 10 ng umaga. May nag-text na sa barangay na may natagpuan daw na bata.
na 13 years old. Sabi ko, 8 taon lang po yung anak ko. Huling nakausap ng ama ang biktima Sabado ng gabi. Nang umuwi siya noong Linggo, hindi na niya inabutang buhay ang anak. Ang sabi ng anak ko, Papa, uwi ka na, sabi sa akin. Ngayon po, nung opo, sabi ko, gumalang po, opo, nene, sabi ko, uuwi ako. Promise, sabi niya sa akin, promise ha, Papa. Oo, uuwi na ako. Natagpuan ng biktima na walang saplot, nakalublob ang mukha sa tubig. Tansya ng mga barangay official. Ilang oras pa lang ang nakalilipas nang mangyari ang krimen nang makita ang katawan ng biktima. Ayon sa barangay official, nakuna ng CCTV ang lalaking nag-angkas sa bisikleta sa biktima. Nakiusap ang pulisya na huwag munang ipakita ang mukha ng suspect upang hindi mapurnada ang operasyon. May lead na raw kasi sila sa posibleng gumawa nito. May mukha na kami. May mukha na kami. Yun na lang pinagtataguan niya o kung saan namin siya makikita. Nangako ang pulisya na gagawin ng lahat para makuha ang suspect kasabay ng paalala sa mga magulang. At yung mga magulang po, ang inyong mga anak, lagi po ninyo babantayan lagi. Una-una, ang pagtulong, ang pag-aalaga, manggagaling sa pamilya. Umaasa ang pamilya ng biktima na madadakip sa lalong madaling panahon ng suspect, lalo pa at hawak na ng pulisya ang kuha ng CCTV kung saan makikita naman ang mukha ng suspect. Nel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enrique. At sa ibang balita, bumuo na po ng komite ang Department of Health para mag-imbestiga kaugnay sa pagbili ng bakuna kontra pulmonya. Pero ang pumili ng mga miyembro ng lupon ay ang mismong pinagpapaliwanag at naka-leave na si Health Secretary Enrique Ona. Nakatutok si Pia Arcangel. Si Health Secretary on Leave Enrique Ona Parao ang nag-utos na bumuo ng isang independent review committee para mag-imbestiga sa pagbili ng Health Department noong 2012 ng pneumococcal conjugate vaccine 10 o PCV-10, isang bakuna kontra pulmonya. Kahit na sinabi ng World Health Organization na mas mabisa, mura at sulit ang PCV-13. Mas epektibo at mas mura daw kasi ang PCV-13 dahil nagagamit itong bakuna kontra sa mas maraming sakit kumpara sa PCV-10. Bago para opisyal na nag-umpisa ang leave ni Ona, naibilin na raw ito ng kalihim. The Secretary called me to a private conversation in his office at ipinalam nga niya na magli-leave siya sa kadahilanan ng kanyang pabalik-balik na allergies. And at the same time, he needed more time to assess what was really happening to this important issue. Sa pahayag ni Ona na binasa ni DOH spokesman Dr. Lyndon Lisoy, hindi niya direktang itinanggi ang paratang ng anomalya. Pero sinabi niya ang presyo ng PCV-10 noong 2012 nasa $15.40 US. Mas mura ng halos $1 kumpara sa $16.34 unit cost ng PCV-13. It is in the appreciation of the cost effectiveness of these two competing vaccines for Filipino children that usual medical discussion and differences is being presumed to have been tinged with graft. This is what the committee is investigating closely. Tiniyak ni Ona na sa tuwid na daan pa rin ang Department of Health. Wala raw palulusutin ang Independent Review Committee. Tumagi muna ang DOH na pangalanan ang mga miyembro ng komite na si Ona rin daw ang pumili. Pero tiniyak nila wala raw itong kikilingan dahil ang 4 na miyembro binubuo ng mga opisyal ng DOH na wala raw ugnayan sa kasalukuyang administrasyon. Nakatagdang mangalap ng mga dokumento at ebidensya ang Review Committee para bumuo ng tinatawag nilang chronology of events. Posible rin nilang ipatawag si Secretary Ona para magbigay ng testimonya. At ang magiging resulta ng kanilang investigasyon, isusumite nila sa NBI at kay Pangulong Noynoy Aquino. Dawit din sa issue si Health Assistant Secretary Eric Tayag na nagutos daw sa pagbili ng bakuna gamit ang isang Certificate of Exemption mula kay Ona. Wala pang pahayag si Tayag na tuloy raw sa trabaho at pumasok pa kanina. May iba pang opisyal na kasama raw sa investigasyon pero di pa sila pinapangalanan. Ang National Bureau of Investigation na NBI, pinadalhanan ng sabina si Ona at siyang pang personalidad na may kinalaman sa issue. Titignan natin kung merong mababayulit na, gaya ng sabi ni Secretary ni Ma'am, kung may mababayulit na batas, criminal or administrative, then we will file i-quarantine siguro kung meron man. Pia Arcangel, nakatutok, 24 oras. Tiklo sa entrapment operation. Ang isang umanong fixer sa Korte Suprema, abot na raw sa 7 milyong piso ang nakulimat na sospek. At kabilang daw sa kanyang mga hinihingi sa kanyang mga biktima, perang pangburakay daw ng mga maestrado. Nakatutok si John Consulta.
Pasado alas 10 ng umaga, dumating ang suspect sa isang fast food sa Shaw Boulevard para sa napagkasunduang transaksyon. Nang maiabot ang marked money, agad nang kumilos ang National Bureau of Investigation o NBI. Arestado sa traffic operation ang suspect na si Homer Cruz. Ayon sa mga biktimang napasugod sa NBI, hindi bababa sa 7 milyong piso ang naibigay ng may 400 na kanyang nabiktima. Ang modus ng suspect, magpanggap na may koneksyon sa Korte Suprema at iba pang ahensya ng gobyerno para mabaliktad ang mga paso at talong kaso. Nagbigay po kami ng 190 sa Boracay dahil ititreat yung 6 na opisyal sa Supreme Court. Pag hindi mo kaagad nabigyan, laging ipopronda sa amin na hindi tatakbo ang kaso. Pag hindi kayo magbigay, kasalanan nyo, huwag nyo ako sisisihin. Mariing itinanggi ng suspect ang bintang sa kanya. Marami daw po ang nagreklamo laban sa inyo. 7 million pesos daw yung nakuha nyo na. Totoo po ba ito? Wala pong ganun. Walang ganong pera? Kayo ba, sir, may connection sa Supreme Court? Wala po. At trabaho po ba kayo minsan doon? Hindi po. Bukod sa mga peking dokumento, na-recover mula sa suspect ang isang kalibre 45 baril. Mahigit 400 tong mga tao na to na empleyado, nag-contribute sila. Yun nga, pero wala rin nangyari sa kaso nila. At talagang niloko na sila ng tao na to. Ang pwede ikaso dito ay attempted estafa at saka falsification of documents. Patuloy yung babalaan ng NBI sa ating mga kababayan na mag-ingat at maging mapanuri bago magtiwala para hindi maloko at mabiktima ng mga kawatan. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Papa, yan po ang pinakamahalagang aral na ibinahagi sa atin ng mga batang nasalanta ng bagyong Yolanda sa Samar noong nakaraang taon. Sa tuloy-tuloy na pag-arangkada ng special delivery ng mga pamasko sa ating Give a Gift Ally sa Batang Pinoy Christmas Project, muli natin silang binalikan para sa isang batang 12 taong gulang. Ano kaya ang aral na iniwan ng bagyong Yolanda matapos ang 1 taon? 1 taon na pala ang nakakalipas, pero napakasariwa pa sa aming alaala ng mga pangyayaring umantig sa aming puso nung namigay tayo ng mga pamasko sa Samar, 1 buwan matapos ang bagyong Yolanda. Ang ngiti ng mga bata dahil sa ating mga handog kahit papaano'y naging simbolo ng paghilom ng mga sugat na iniwan ng bagyo. Pero aba, sa muli natin pagbalik doon itong linggo lang, sino mag-aakalang ang mga batang ito ang minsang sumuong sa pinakamalakas na bagyo? Dito namin nakilala si Jamaica. Araw-araw bago magtungo sa kanilang taniman ng gulay, tila ba hinaharana ni Jamaica ang nalumok nilang bahay nung bagyong Yolanda. Nakikitara lang ho kami sa kakilala namin para kami may matulugan. Pulil pa yanon. Sa mga gulay na ito, kinukuha ng kanyang inang si Marilyn, isang single parent, at pinambubuhay sa kanilang magkakapatid. Ngayong taon, nasa top 2 sa klase si Jamaica, at ang mga medalyang ito ang nagsisilbing paalala. Sa ating buhay, maaaring dumating ang maraming Yolanda. Pero sabi nga ng mga batang ito, hindi tayo kailanman dapat sumuko. Sa dalas nating paggamit ng mga gadget, hindi po naiiwasan na pati po yung kable ng charger nito ay nasisira rin. Kaya naman nagsulputan ngayon yung mga cord protector na mura-mura lang ha. At bukod sa abot kayang presyo, makukulay at kikay pa ang dating. Nakatutok si Lia Manialac del Castillo. Halos 6 na milyong Pilipino ang may smartphones at ang madalas ereklamo lalo na yung mga heavy user ang madaling pagkalobat. Ika nga, hindi ka mabubuhay kapag wala kang kable para makacharge. At dahil mayat mayay saksak dito, saksak doon, hindi na maiwasang masira ang kable. Cellphone, tapos portable DVD. Cellphone talaga marami. Lahat ginagamitan ko ng
mga wire mismo, USB, diba, usually USB madali masirang wire. Kaya ngayon, hindi na lang ang mismong gadget ang binibilhan ng kung ano-anong protector, kundi maging ang mga kable nito. Nagsulputan nga ang makukulay ng cord protector. Ipupulupot lang ito sa kable at voila, protektado na ang cord. Pwedeng isang kulay lang. Pwede ring pagsamahin ng magkakaibang kulay para mas kikay. Meron ding may disenyo na. Bukod sa protektado na ang cord mo, madali mo ring makikilala ang sarili mong charger dahil sa kakaiba nitong kulay. At tulad nung mauso ang loom bands, nakaka-addict daw itong gawin. Kumpara sa pagbili ng bagong charger, mas makakatipid dahil 10 piso hanggang 20 pesos lang ang kada piraso ng cord protector. 3 lang ang kailangan para sa 1 metrong charger. Yung ganito po namin kuya, 10 piso lang po siya. Pero itong double color po, kasi po 2 na po siya. Actually, isa nito, 2 dito ang nilalagay. Kaya 20 pesos po siya. Paalala naman ng IT expert, huwag gumamit ng mga nabalatan ng cellphone charger o anumang cord. May risk yung charger pag syempre may short circuit na o may balina ng kable. Pero syempre, 5 volts lang yung kadalasan. Hindi masyadong mataas yung voltahe. Since ano pa rin siya, maluwag pa rin siya, pwede pa rin pong magkaroon ng short circuit, masira yung baterya natin, pwede rin pong pumutok yung cellphone o pumutok yung baterya ng cellphone na kailangan din po talagang palitan at hindi pwede dapat gamitin yung ganong bagay. Lia Manialac del Castillo, nakatutok, 24 oras. Samantala, kailangan pong gumiskarte para raw kahit tipid, masarap pa rin ang tiging sa Pasko. Magtaasan na kasi ang presyo ng ilang pagkain at sangkapang Noche Buena at ang itinuturong dahilan, port congestion pa rin. Nakatutok si Marie Zumay. Wala pang Disyembre pero ang pangpaskong hamon hanggang 20 pesos na ang dagdag sa presyo kumpara nung 1 taon. Ayon sa presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association na si Stephen Pua. Ang mga gumagawa ng toyo at suka, nag-abiso na rin ang pagtataas ng presyo ng hanggang 8 pesos sa katapusan ng linggo. Nagtaas na rin ang biskwit, candy, noodles at mga delata ng 2 hanggang 3%. Nagtaas din ang presyo ng soft drinks ng 3 hanggang 7%. Ang punot dulo ng lahat, It's a threat. Because of the port congestion, no? I mean, it's simple 2 plus 2, no? Lack of supply, both in raw materials and finished goods. Matagal na nating problema ang port congestion. Katunayan, pag malaki ng mga otoridad, unti-unti na itong nasusolusyonan. Pero ang epekto nito tila matagal-tagal pa nating iindahin. Gaya na lamang halimbawa, dito sa pagtataas ng presyo ng ilang mga bilihin. Kaya payo ni Pua, para naman hindi mabulilyaso ang ating mga selebrasyon, lalo na ngayong Pasko, maging malikhain na lang sa mga ihahanda nating pagkain. sabi ni Department of Trade and Industry Undersecretary Vic Dimagiba, patuloy naman ang ginagawa nilang monitoring. As of last week, okay pa po ang mga produkto na may SRP Noche Buena, no? Pero nagutos po ang Pangulo at ang Secretary na tiyakin ng DTI na ang mga produkto ay hindi lalampas sa SRP, lalo na po mga produktong pampasko. Patuloy din ang pagbabantay ng DTI sa mga nagtitinda ng Christmas lights. Maraming paglabag nga ang nadiskubre ng Fair Trade and Enforcement Bureau ng DTI sa kanilang inspeksyon sa mga tindahan nagbebenta ng Christmas lights sa Zabarte Mall sa Caloocan. Pinaghalo-halo raw kasi ang Christmas lights na walang ICC sticker at may ICC sticker noong 2011 at 2012. Hindi po kami titigil sa pag-monitor. We will intensify monitoring and enforcement in order to at least share sa masaya at safe celebration ng Christmas. Payo ng DTI, maging maingat sa binibiling mga Christmas lights at iba pang Christmas decorations. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Hands-on daw si Mark Hera sa ginanap na first birthday party ng anak niya. Kabilang sa mga nakiparty ang ilan niyang kapwa Starstruck alumni. Makichika kay Kata Tibayan. 1, 2, 3! Grande ang first birthday celebration ng anak ni Mark Hera sa si Ada Sofia Nicolette. Mala prinsesa ang dating ni Ada with matching tiara headband. Hands-on raw si Mark sa preparations sa princess-inspired theme party. Kailangan ko ng sobrang tulong kasi first time ko sa ganito na pwede niyong i-arrange for Ada, sabi ko. Pinabigyan nila ako ng mga pagpipilian, ng mga choices. Then yun, hanggang sa nabuo namin to. Nagmistulang mini reunion ng Starstruck ang birthday party. Present si Mami Yasmin Curdy kasama si Baby Ayesha.
Gayon din si Katrina Halili kasama si Kat Renz. At kahit napabalitaan ng hiwalay sila Katrina at Chris Lawrence, friends pa rin ang dalawa para sa anak. Dumalo rin sina Mami Bettina Carlos at Charis Solomon na kuntodo bonding sa mga chikiting. Naki-birthday din sina Kylie Padilla, Andre Torres, Enzo Pineda, Winwin Marquez, Seth Cadayona, Christopher Martin at marami pa. May nahanda ko na yung sarili ko na kung ano yung gustong gawin ni Ada in the future. Ako, sobrang all-out support ako. Hindi ako kukontra, parang, hindi mo pwedeng gawin yan. Ito gusto ko sa'yo. Hindi, ako, parang, magiging super spoiled sa akin itong tao. Yung batang to. Katatibayan, updated sa Showbiz Happenings. Hectic pa rin ang schedule ni Alden Richards kahit pa malapit nang magtapos ang pinagbibidahan niyang bayani serye na Ilustrado. Sulit naman ang kanyang efforts at kayang-kaya na nga niyang pamaskuhan ang sarili ng bagong bahay at lupa. Makichika kay Lars Santiago. Huling linggo na ng bayani seryeng Ilustrado at natutuwa raw si Alden Richards sa magagandang papuri na tinatanggap ng primetime show. Dadaling ko na po ito hanggang sa pagdanda ko, Tito Larry. Kumbaga, magiging part na siya ng history. Kasi it's a bayani serye. Ngayong patapos na ang Ilustrado, pagbubuhusan naman ni Alden ang panahon ang shooting ng pelikula nila ni Mark Heras na Kainat Abel at ang reality talent search na Bet ng Bayan. Ibig sabihin ba nito ay wala pa rin siyang panahon para sa love life? Yung love life talagang hindi ko pa siya nakikita, Italar. Hindi ko pa nararamdaman and siguro kasi nga yung priority ko is hindi yun. Ngayong nalalapit naman ang Pasko, inihahanda na rin ni Alden ang malaking regalo niya para sa sarili at sa kanyang pamilya. Bagong house and lot sa isang exclusive subdivision sa Laguna. Mas malaking rooms, mas maraming rooms for my family, tapos 2-car garage, corner lot. Ang gusto ni Alden sa bagong bahay na sila magpasko ng kanyang pamilya. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Nahuli kamang pagsagasa ng isang delivery van sa 51 taong gulang na lalaki sa lungsod ng Pasig. Ang driver na nakasagasa ay nagtangkapang tumakas at nakatutok si Emil Sumangil exclusive. Sa bangketa unang nakuna ng CCTV camera ang tatlong lalaking ito habang tila ba nagtatalo-talo. Pumagit na ang barangay security force para sila'y awatin. Ang isa sa tatlong lalaki kumalas na sa lugar at nagpunta na sa tawiran. Pero bago pa man siya makatawid, nahagip ng rumaragasang delivery van ang lalaki. Pero hindi huminto ang nakasagasang delivery van kaya hinabol ng nakastandby na mobil. Naiwan ang biktima na nakandusay sa kalsada. Sir, 9:52. Kung saan siya mabilis na nirespondihan ng rescue team. Maya-maya, dumating ang kaanak ng biktima. Nagkainitan pa dahil sa pagpupumilit umano ng lalaking kaanak na makalapit sa biktima para buhatin. Yung ganitong sitwasyon, wag natin basta-basta hahawakan, no? Okay. At bakit, no? Okay. Maaaring ikamatay ng pasyente o maging ma-paralyze yung pasyente. Pagdating ng responde at matapos na malapatan ng first aid ang biktima, isinakay siya sa ambulansya pero muling nagpumilit ang kaanak na sumakay sa likuran ng ambulansya. Hinila palabas ang lalaki kaya nawasak ang damit nito. Tsaka lang pumayag na sa harapan sumakay. Pagkatapos ng ilang minutong delay, naisugod sa emergency room at kalaunay idineklarang out of danger ang biktimang si Larry Lendio, 51 anyos. Agad namang nadakip ang truck driver. Pero kanina, dumulog sa GMA News ang anak ng biktima para makakuha ng karagdagang napagkasundoang financial assistance mula sa delivery van owner. Wala po kaming may ilalabas na kahit anong pera para sa tatay ko. Kasi siya lang po talaga nagtatrabaho sa amin eh. Nakausap ng GMA News kanina mga opisyal ng kumpanyang may-ari ng truck at nangako silang tutugunan ang problema. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Binaha ang ilang kalsada sa lungsod ng Davao kagabi, kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Stranded tuloy ang mga papauwing pasahero at mga motorista. Bumigat din ang daloy ng trapiko. Naperwisyo din ang mga commuter sa lungsod ng Kidapawan dahil sa baha. Matapos ang hanggang 4 na oras na buhos ng ulan. Ayon sa Pag-asa, isolated thunderstorm ang naranasan sa malaking bahagi ng Mindanao.
Mga kapuso, itinuturing ko ngayon isang bayani yung asong nakatukla sa isang bomba sa Luzon ng Zamboanga. Kung hindi daw naamoy ng asong yan na ang pangalan ay si Diego, baka mas marami pang nasugatan nang sumabog ang bomba. Sugatan si Diego, pati na ang kanyang ikangay handler na si Police Officer 2 Franklin Manuel Ined. Dahil sa pagsabog, ligtas na sila ngayon sa kapahamakan. Nangyari ang pagsabog, ilang minuto lang ang nakalipas sa unang pagsabog sa isang masahihan. Naglabas na ang pulisya ng tinatawag na artist sketch o drawing na mukha ng sospek. Inaalam pa ang motibo sa kambal na pagsabog. Paskong Pasko na ang gayak ng mga pasyalan sa ilang lalawigan. Why Christmas ang tema ng Christmas Village sa Baguio City. At bida rito ang cute na snowman ng pelikulang Frozen na si Olaf. Kumpleto naman ang barkada ng mga karakter sa Frozen sa sentro ng isang mall sa lungsod na nagbibigay aliw sa mga nagsha-shopping. Agaw pansin din ang bahay na ito sa Abukay sa Bataan na namumutik-tik sa ilaw. May malaking imahe rin ni Olaf ng Frozen sa harap, kaya naman napapalingon ang mga nagdadaan. Kilala ng marami si Sherry Hill dahil sa linya niyang "You're nothing but a second-rate trying hard copycat." Pero isang Pinay na turista sa bansang Netherlands ang nagulat na dahil sa pagkakamali ng isang artist ay nagmistulang copycat tuloy si Sherry. Naka-display kasi ang isang portrait ni Sherry sa isang restaurant. Nang tanungin ng turistang Pinay kung bakit may ganoon silang portrait, sabi raw ng may-ari ng restaurant, portrait daw yun ng sikat na opera singer na si Maria Callas. Kinopya pala ng artist na lumikha ng portrait ang litrato ni Sherry nang gumanap siya bilang si Maria Callas sa isang stage play. Ipinunto ng Pinay na turista ang pagkakamali ng artist. Kaya ngayon, gustong balikan ng pamunuan ng restaurant ang artist na kinamusyan nila na gumawa nito. He is insisting that it was the young Maria Callas. So, parang I said, okay, give me your Wi-Fi password and I'll show you a picture, the exact same picture of Sherry Hill. Inamon ni Tacloban Mayor Alfred Romualdez na magbitiw bilang Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery si Secretary Pantilo Lacson. Dismayado ang alkalde sa paninisi sa kanya ni Lacson kung bakit mabagal ang pagbangon ng Tacloban mula sa pananalasa ng superbagyong Yolanda. Ayon kay Romualdez, hindi dapat nakikipag-away sa lokal na pamahalaan si Lacson. Nilinaw din ng alkalde na hiniling niya sa Department of Budget and Management doon na palawigin pa ang kanyang tinatawag na Internal Revenue Allotment o IRA. At yan ay para sa operasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan lungsod ng Tacloban kasunod ng paghagupit ng bagyo. Pero dahil sinabi raw ni Budget Secretary Butch Abad na hindi pwede lang kung i-advance ika nga ang pondo, hindi na niya ito tinanggap. In-advise naman ako ng mga abogado namin, huwag nyo tanggapin yan kasi kung mag-a-advance ng IRA, baka galing sa DAP yan. O kung hindi lang galing sa DAP, illegal yan, mate-technical malversation tayo. Huwag na. I don't know why you're even named SAR. You're not a SAR. You're just a coordinating body. If you cannot fulfill your function, and you're accusing us that we received 6 billion, and we did not receive 6 billion, I think you should resign in your position. Iginiit naman ni Lacson na tinanggihan ni Romualdez ang hiling niyang advance ng Internal Revenue Allotment kahit aprobado na yon ng Department of Budget and Management. Ayon naman sa Malacanang, tiwala pa rin si Pangulong Aquino kay Lacson bilang Yolanda Rehabilitation Czar. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, isang low pressure area po ang binabantayan ng Pag-asa. At namataan nito 580 kilometers dyan sa may silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mababa po ang tsansa nitong maging isang bagyo. Pero magdadala na ito ng minsan ng malalakas na ulan, lalong-lalo na dyan sa may Eastern Visayas bukas, base naman yan sa datos ng The Weather Company. Sa Mindanao, mga rehiyon ng ARMM at Soc-Sargen at ilang bahagi ng Caraga ang makakaranas din po ng mga pagulan lalo na pagdating sa gabi. Calabarzon at Bicol Region naman ang makakaranas ng hanggang katamtamang ulan sa Luzon bukas at posible rin yung mahihinang ulan sa iba pang bahagi. Maliban po dyan sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan bukas at magiging bahagyang maulap. Magtani, nag-post po si Joshua Sedilla sa ating segment. Ika nga na magtanong kay Magtani, ano raw ang kaibahan ng tail end of a cold front? At ng amihan, Magtani?
Yes, Mike, Joshua. Ang amihan ay yung hangin na galing sa isang high-pressure area dyan sa Siberia at umiihip yan mula dito sa Hilagang Silangan. Kapag nag-interact naman ito sa easterlies o yung hangin na nanggagaling sa silangan, dyan nabubuo yung tail end ng cold front na nagdadala ng mga pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Mel, Vicky, hindi ba kagabi saya-saya natin sa pagtatapos ng 24 oras? Naalala nyo yung Air Traffic Enforcer ng MMDA, si Ginoong Fernando Gonzales? Ay, Correct. Sabi mo, daling dito, bibili mo. Nagsa-sideline. Bibigyan mo kami lahat. Bibiling ko kayo lahat. Lahat. Ano? Sinabi ko ba yung kape soft drink? Hindi mo na binibente. Mga kapuso, eto po si Mr. Gonzales. Ang MMDA. Naku, may dalang ka kanina. Nakita nyo na. Mr. Gonzales. Welcome. Lapit kayo. Huwag kayong iso kayo. Ayan. Okay. Para sa alin. Wow, ito pa yung binibenta. Mainit pa. Mainit pa. Mainit pa. Lumpia. Ito. Lumpia ba ito? Ano ba ito? Naku, Mr. Gonzales, ano po ba ito? Balito ron po ng Benguet. Wow! Wala ba kayong mga kamay? Sa regular na Meron po siyang malagkit na bigas na sinaing sa gata. Wow, bago yun. Tapos meron po nagbebenta ba kayo pag naka-duty kayo? Hindi po, sir. Ha? Hindi po. Hindi kailan kayo nagbebenta? Pag day off lang po. Pag day off nyo lang. Nangako ako sa inyo sa 24 oras na babayaran namin yan. Bawal po sa amin tumanggap na libre. Kaya, Magkano po? Hindi po. 20 po ang benta ng misis. 20. Ang laman po niyan, malagkit na bigas 20 pesos. na sinaing Ilan po sa gata, kamoting ube, saka saging. Ilan lahat? 20 pesos ang isa ilan Okay, lahat. Mike Enriquez, magkano po? Ilan? 30 daw. Ilan po ito? Magkano? 50, okay lang. Magkano? Walang problema. Magkano? Sabihin mo magkano? Ilan to? 37 lang po. 37 times 20, 740. O ito po 200 piso. Wow. Dadagdagan ko pa niya. Tanggapin niyo yung bayad. Tapos, nakausap ko si Ayaw Cesar tumanggap ng pera yung talaga. nag-interview sa inyo. Okay. Ibibisto ko na kayo, sabi niya, kinausap niya yung misis niya. Sabi ng Mrs. misis, bakit nyo na, Mrs. bakit kayo Dali. na in love kay sir? Tapos sabi niya, alam nyo naman, hindi po kagwapuhan, pero ang pogi ng katapatan at ng ugali. OR. Mrs. OR. Ayan ako, excited na tayo. Sige, Mamaya harap kayo po, dyan. kakainin namin yan. Harap kayo dyan, Mr. Gonzales. Sige, yan. Dyan lang kayo. Okay. Ayan, sige na. Salamat po. Siya ang naghamon, pero siya rin ang umurong. Ayaw na raw ni Vice President Jejomar Binay na makipagdebate kay Senador Antonio Trillanes IV. Ang dahilan? Alamin sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Birthday ni Vice President Jejomar Binay at pinili niyang simulan ang kanyang araw kasama ang mga sundalo ng Philippine Marines. At sa araw na ito, inanunsyo ni Binay ang isang mahalagang desisyon. Masasabi po ba na tuloy ang debate sa November 27? Hindi na, ayoko na. Baka po ang sasabihin naman po kayo umatras kayo. Ay, hindi ito. Harapan tayo, wala tayong prepared questions, walang ano. Ayoko naman nung hindi pa nag-uumpisa, parang pagkatapos ng usapan. Sinabi ko na walang mga pangit naman yun. Para bang inaapi ko, sinasamantala ko siya. Noong October 21, sa isang event ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, hinamon ni Binay si Senador Antonio Trillanes IV sa isang debate. Magdebate kami. Anywhere, any place. Pero talagang... not in Senate. Ako nga ang nagsabi magdebate kami. Tapos ako pa atras. Wala yata sa lahi natin yun. Ang dahilan daw ni Binay sa pag-atras, ang sinabi ni Trillanes na nakalalamang daw sa kanya ang vice-presidente dahil isa itong abogado. Itinakda na sana ng KBP ang debate sa November 27 matapos ang ilang meeting ng grupo sa kampo ni Trillanes at Binay. Dehadong-dehado tayo kasi veteranong politiko siya at abogado siya. Alam niya yung mga nitty-gritty ng pagdidebate. Ako po, sundalo. So yun yung pagkalamang niya. That's consistent with his personality. What personality? Kahit na sino. Ha? Anong personality? Kita mo naman yung demeanor nun. Mananakot, mga babastos. Ayoko na nga ng ganun Dahil sa ang lumalabas nun, mapang-api ko, sinasamantala ko yung advantage ko, if ever I have an advantage. Ang advantage ko lang dito,
dapat mag-uusap kami ng sa totoo lang. Ayon sa ilang sources ng GMA News, sa kampo ni Binay, tutol sa debate hindi lamang ang kanyang pamilya, kundi ang ilan sa kanyang mga kaalyado sa politika, gaya ni Manila Mayor Erap Estrada. Noon pa lang, kinukumbinsi ko na si Vice Presidente na wag na siya makipagdebate dahil wala namang pupuntahan. Ang anak niya na si Senador Nancy Binay, sinabing ang pag-atras ng kanyang ama ay sagot sa kanyang dasal. Welcome relief daw ito sa kanilang pamilya. Wala nang makikita ako doon. Unang-una, ginusto ko lang magkausap-usap kami kasi hanggang ngayon, sa bagay, yung mga ayaw makinig, nagbibingi-bingihan, yung mga ayaw tumingin, nagabubulag-bulagan. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Naduwag sa katotohanan. Yan, sa tingin ni Senador Antonio Trillanes IV, ang totoong dahilan ng pag-atras ni Vice President Jejomar Binay sa nakakasalan nilang debate. Ayon pa kay Trillanes, hindi daw ito ang unang beses na hindi pinanindigan ni Binay ang sarili niyang salita. Yan ang tinutukan ni John Santos. Nakakahiya na doon pa niya ginawa yun sa headquarters ng Marines. Kasi yung mga Marines hindi umaatras eh. Dapat bawiin siguro ng Marines din yung uniforme niya. Yan ang reaksyon ni Senador Antonio Trillanes IV sa pag-atras ni Vice President Jejomar Binay sa debate nila. Wala raw isang salita ang Vice-Presidente. 3 beses na raw yan napatunayan ni Trillanes. Importante po yan sa isang halal na opisyal. Pagka nagsabi ka ng isang bagay, dapat tutuparin mo, titindigan mo. So in this particular case, kahit ano pang sasabihin niya, natakot lang siya sa katotohanan. Kaya para kay Trillanes, hindi katanggap-tanggap ang dahilan ng pag-atras ni Binay. Binalikan tuloy ni Trillanes ang mga napako-umanong pangako ni Binay. Bago ang debating inayawan, bigo ang mga senador na mapadalo siya sa pagdinig ng Senado kahit ang Mother Committee ng Senate Glory Bonda ang nag-imbita sa kanya. Sabi kasi ni Binay noon, pag-iisipan niyang dumalo kung ang mismong Mother Committee ang mag-iimbita sa kanya. Noong 2007 naman, bilang bahagi daw ng planong pagpapatalisik kay Noy Pangulong Gloria Arroyo, magkakasama raw sila ni Binay na nagplano sa walkout na ito na humantong sa tinaguriang standoff sa Manila Peninsula. We're calling on the people to be with us dito sa Makati. Nangako raw si Binay na mag-oorganisa ng mga empleyado, urban poor at estudyante ng Makati bilang suporta. Pero noong araw na ng walkout, walang Binay na nagmarcha. Wala rin ang umano'y ipinangakong suporta. Tumawag ng pansin ang nakapilukang lalaking ito na natukoy bilang security detail ng Makati City Hall. Ang Vice-Presidente ang mayor noon ng lungsod. Sabi niya sa isang panayam, Total, may listahan ng lumabas sa pahayagan na dito inilagay yung mga pangalan ng mga nahuli. Ang sabi ko dun sa HRD namin, sa Lunes, pakitingnan mo lamang kung itong mga pangalan nito lumilitaw na empleyado sa amin. Of course, as usual, I told General Rason in that letter, I am ready and willing to give you any information that you might want, for I'm here to cooperate with your office. Sabi ni Trillanes, binisita naman daw sila ni Binay noong nakakulong na sila at humingi ito ng paumanhin. Nung ginapos na kami, dinala kami sa Camp Crame, ando doon siya sa Camp Crame. Nagdala siya ng mga abogado, humingi siya ng paumanhin at nagkamali raw siya ng info. Hindi ko maintindihan kasi pagka nagbigay ka na ng salita alam mo na nandoon, alam niya na yung araw at oras at lugar. Pero wala siya. Ngayong birthday ni Vice President Binay, birthday wish daw ni Trillanes na mag-enjoy ito kasama ang kanyang pamilya. Sa mga susunod na araw kasi, patuloy na ilalabas ng senador ang iba pang ebidensya laban sa Vice-Presidente hanggang sa makulong daw ito. May wish din daw ang senador. For the sake of the country, sana umatras siya, itigil niya na itong panluloko niya at pagpapanggap niya sa taong bayan. Jamsi Sante, Nakatutok, 24 Oras. Balikan po natin ngayon ang balita tungkol sa panawagan ni Pangulong Aquino na kung maaari tapusin na daw ang investigasyon ng Senado para makasuhan na ang mga dapat kasuhan at makausad na ang sambayanan. Mula naman sa Beijing, China, Nakatutok Live, si Cara David Cara.
Yes, magandang gabi sa inyo dyan, Mel. Yun nga, tama yung sinabi mo. Ang nais ni Pangulong Aquino ay makumpleto na lahat ng ebidensya. Linawin ko lang, Mel, kasi may ilang naglalabas ang balita na ang gusto ni Pangulong Aquino ay ipatigil na ang Senate investigation. Hindi niya ito sinabi. Ang sinabi ng Pangulo ay gusto niya sana na makumpleto na ang mga ebidensya at hindi ito ilabas ng pautay-utay nang sa gayon ay matapos na ito at makasuhan ang dapat kasuhan, maabsuelto man ang dapat maabsuelto. So nililinaw natin yan, Mel, kasi ang sinasabi nga ni Pangulong Aquino, marami pang ibang trabaho na kailangan pagtuunan ng pansin at mas makakabuti sa lahat kung itong Senate investigation nga ay mailalabas na lahat ng mga ebidensya para kumbaga matapos na nga ito at makafocus na tayo doon sa iba pang mga importanteng trabaho ng bayan. Tinanong din siya kanina, Mel, doon sa kanyang pakikipag-meeting sa media kanina, tinanong din siya kung komportable pa ba siya na nasa gabinete niya si Vice President Jejomar Binay. At ang sinabi ng Pangulo, ginagawa naman daw ng Vice Presidente ang kanyang trabaho bilang head ng HODC at satisfied naman siya sa trabaho ni Vice President Binay. So parang mahirap naman daw sabihin na sisisantihin mo ang isang tao dahil sa may issue siya na labas naman doon sa trabaho niya as far as the cabinet is concerned. Sinabi rin sa atin ng Pangulo kanina na tulad ng iba pang mamamayang Pilipino, even the Vice President, sabi niya, is entitled to presumption of innocence until proven guilty. Mel, si Pangulong Aquino ay kaalis lamang dito sa Beijing, China at tutulak na siya papuntang Myanmar. Sinabi rin niya sa atin kanina bago siya umalis dito sa Beijing, China, sinabi niya sa atin na nagkaroon siya ng pagkakataon na magkausap si Chinese President Xi Jinping. At sinabi daw nitong si Chinese President Xi Jinping na gusto nito na bumalik ang Pilipinas at ang China sa pakikipag-usap. Pero sabi ni Pangulong Noynoy Aquino, natutuwa daw siya na nakikipag-usap na muli ang China pero hindi ibig sabihin nito na ititigil na nila yung arbitration process na isinusulong natin sa United Nations. Yan muna ang latest mula dito sa Beijing, China. Balik sa iyo, Mel. Kara, maraming salamat sa pagpapaliwanag kasi maalala ng lahat na ating mga televiewers. Makailang beses nag-request si Vice President Binay kay Pangulong Aquino na ipatigil yung investigasyon. Pero yung paglilinaw mo, hindi pinapatigil ni Presidente, kundi gusto niya tapusin na, kompletohin na yung proseso doon sa Senado. Ganun ba, Kara? Ganun nga yun, Mel. Pero sinabi rin sa atin ni Pangulong Aquino na yung mensahe sa kanya ni Vice President Binay na kung pwede daw itigil na, nirelay niya ito kay Senate President Drilon. Hindi dahil gusto niyang i-pressure si Senate President Drilon, pero para lang i-inform si Senate President Drilon na ito ay sinabi sa kanya, ipinakiusap sa kanya ni Vice President Binay. Pero sa personal na opinion ni Pangulong Aquino, neutral daw siya dito sa Senate investigation. Ang importante sa kanya ay magawa kung ano man ang trabaho at kung meron ngang gumawa ng katiwalian, ay kasuhan na ito. Yung ang gusto lang ni President Aquino, Mel, ay huwag pautay-utay. Kumbaga, kumpletuhin na, ilabas na lahat kung merong ebidensya. Maraming salamat sa iyo, Kara David. Huwag po kayo magugulat, mga kapuso, umihirit po ng taas singil sa toll sa North Luzon Expressway o NLEX, South Luzon Expressway o SLEX at iba pang mga expressway kung lulusot. Yan daw ang sasalubong sa mga motorista sa bagong taon. Manigong bagong taon, Julio Segovia. Dagdag na 15% sa toll rates ang hirit ng North Luzon Expressway. Mula Balintawak o Mindanao Avenue hanggang Marilao, Bulacan, ang toll ng mga Class 1 vehicle. Mula 45 pesos, nais itaas sa 52 pesos. Ang Class 2, magiging 131 pesos mula 114 pesos. At ang Class 3, magiging 157 mula sa 136 pesos. May petisyon ding dagdag toll mula Marilao hanggang Santa Ines na dulo ng NLEX. Mas mahabang biyahe, mas malaki ang taas singil. Pero hindi lang NLEX ang umihirit. Ang South Luzon Expressway o SLEX, 33% na dagdag ang ipinitisyon. Ang Cavitex, dagdag na 25%, 16% naman sa Star Tollway. Sa isinumiting petisyon, gustong maipatupad ang toll hike sa January 1, 2015. Wala na kinikita, magtatas pa ng toll fee. Ano nakikita namin? Tulad namin, punta kami Tarlac. Tiyak na ang patong yan, doble-doble.
Sa ilalim ng kasunduan, kada ikalawang taon pwede maghain ng petisyong dagdag singil ang mga expressway. Taong 2011 huling nagkaroon ng toll hike at ang mga ipinitisyon nilang taasan noong 2013, hindi pa rin nadedesisyonan ng Toll Regulatory Board hanggang ngayon. Ito raw ang dahilan kung bakit lumobo ang hiling nilang dagdag sa toll ngayong taon. Kailangan munang mailathala sa pahayagan ng petisyon ng mga expressway. May 10 araw ang sino man na gustong harangin ito. Tulad ng ginawa noon ni Attorney Ernesto Francisco Jr. Hindi ito yung sitwasyon na naglagay sila ng investment dyan, hindi sila kumikita sila. Ang gusto lamang nila ay kumita ng mas malaki dahil nakapag-set sila ng mga projection. Tutol din ang transport group na piston sa toll hike. Apektado raw ang kita ng mga tsuper na dumaraan sa mga expressway. Tiniyak naman ng TRB na masusing pag-aaralan ng board ang petisyon bago ito desisyonan. Meron pong powers naman ng TRB to grant a provisional approval. Kung sila po ay makaka-comply dun sa requirements for any provisional adjustment. Julius Segovia, nakatutok 24 oras. Nag-alok na po ng 200,000 piso ang MMDA para mahuli yung suspect sa serye ng panggagahasa sa Magallanes po sa Makati. Ang 3 biktima pare-parehong dinukot, pinagsamantalahan at tapos itinapon sa liblib na lugar. Nakatutok si Steve Dailisan. Emosyonal si Lola Maria, di niya tunay na pangalan ng makausap ng GMA News. Hindi raw niya matanggap na naging biktima ng panggagahasa ang kanyang 21 anyos na apo nang papasok sa eskwela sa bahagi ng EDSA Magallanes sa Makati. Bagaman sa kanya umuwi ang apo, hindi naman daw ito nagkwento, kaya sa iba raw niya nalaman ng sinapit nito. May van na sumusunod, daan-daan takbo. Pagtapat daw sa kanya, bigla siyang papasok. Natagpuan daw nung mag-ina sa Bulacan. Sa Talahiban daw, walang malay. Bukod sa nangyari sa apo ni Lola Maria, ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA, nabiktima rin sa kaparehong lugar ang isang 14 anyos na dalagita na maswerteng nakatakas sa isang gasolinahan. Sabi rin ng MMDA, dinukot din doon at tinangkang gahasain ang isang 19 anyos na transgender woman. Ang 3 magkakaiwalay na insidente ng pagdukot at panggagahasa nangyari ng umaga. Patunay na malakas daw ang loob ng mga sospek. Ang kanilang modus kapag napili na ang bibiktimahin, desempuhan habang naglalakad sa EDSA Magallanes. Hihintuan at sapilit ang isasakay ang biktima sa sasakyan. Matapos pagsamantalahan, itatapon sa isang liblib na lugar. Galit si Lola Maria sa mga sospek na hanggang ngayon wala pa ring pagkakakilanlan. Sana makonsay siya kung sumuko. Pero kailangan bita yun eh. Nababahala daw dito ang MMDA kaya naglaan sila ng 200,000 pisong pabuya sa sino mang makapagtuturo sa mga sospek. Magdaragdag din daw sila ng CCTV camera sa ilalim ng Magallanes Interchange. Nakakatatlo na ginagawa nila alas 10 na umaga, yung hindi mo akalaing gagawin. Sinubukan kunin ng GMA News ang panig ng Makati Police pero tumanggi silang magpaunlak ng panayam. Pinagtanong-tanong namin sa mga tindera sa Magallanes kung may nasaksiyan silang ganitong insidente. Mabilis siguro silang nila, siyempre hindi naman magpapaano sa amin yan, magpapakita ng Siguro tumechempo lang sila. Habang blanco pa ang Makati Police sa aksyon sa mga salarin, may mensahe si Lola Maria sa apo at sa iba pang mga nabiktima. Kung ano man yung nangyari sa kanya, magkaroon siya ng lakas ng loob. Kung may nakakilala doon sa 4, yun nga, sana wag silang panghinaan ng loob para sa pulis, ganun, para mahuli yun. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras. Nako, maraming matatauhan dito sa report na ito. Shopping dito, shopping doon. Aminin po natin, ganyan ang ilan sa atin. Lalo na tuwing sweldo. Lalo na ngayon kahit hindi magpunta sa mall, isang click lang, mabibili na ang gusto mong damit, sapatos, at ipapanggamit online. Ang inipong pera, ang bilis tuloy maubos. Kapuso, ikaw ba to? At yan ang tinutukan ni Lay Alves. Para sa mga mahilig mag-shopping, tuksong na ituturing ang pamimili sa mga online shop, mapadamit, sapatos, pagkain o serbisyo. Tuloy ang sweldong pinaghirapan, halos dumaan na lang sa kamay. Kahit nakahiga ka sa bahay, may cellphone ka lang na may 3G or 3G,
makakabili ka na ng kung ano-ano eh. Hindi mo na mamalayan kung magkano nagagastos. Nakilala namin ang ilang aminadong nahuhumaling sa online shopping. Pag sahod ko na, tumitingin na agad ako sa shopping online. It's very convenient. Hassle-free siya. At saka parang lahat na makikita mo din naman sa store, nasa online na. So medyo konting ipon lang. Nakaka-save naman ng money kahit paano. Kasi may mga ibang online shop na hindi na sila nagpapatong. Sa isang pag-aaral noong 2013, lumalabas na pang-anim ang Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia kung saan patok ang online shopping. Pero hindi lang din naman sa online shops napapagastos ang mga Pilipino. Sadyang bahagi na raw ng kulturang Pinoy ang makiuso. Tayo, we feel a strong pressure to fit in. Yeah, we're a very social culture. So parang pag lahat ng mga kaibigan mo may ganito, ang lakas ng pressure na dapat ikaw din meron. Bagaman 5 sa 10 Pinoy ang nag-iipon sa bangko, mababa naman ang halagang naiimpok kumpara sa ideal na 10% ng sahod. Ang payo ng mga financial experts, sa halip na ubusin ang ipon sa mga damit o gadget na madaling mawala sa uso, mas mabuting mag-invest sa mga bagay na pangmatagalan o nag-appreciate ang value. Mahalaga raw na disiplinahin ang sarili para mag-ipon. At syempre, huwag bibili kung wala kang pambili para di mabaon sa utang sa credit card. You have to decide really why you want to save. Dapat klarong-klaro yun. Kasi kung hindi mo alam kung bakit mo, in a sense, papahirapan yung sarili mo, hindi mo yan gagawin. Ubos-ubos biyaya, bukas ay wala. Kapuso, ikaw ba to? Lea Alves, Nakatutok, 24 Oras. Mga magulang, lagi po nating bantayan ang ating mga anak. Sa Binyan sa Laguna, isang batang babaeng edad 8 ang natagpuang patay sa isang sapa at posible pa raw nagginahasa. Mula sa Binyan, nakatutok ay si Susan Enriquez. San? Mel, katarungan ang hiling ng isang pamilya sa Barangay Tubingan, Linyan, Laguna matapos ang umano ay panggagahasa at pagpatay sa isang 8 taong gulang na batang babae. Narito po ang report. Linggo ng umaga, nagtaka ang ina ng biktimang si April Arispe na hindi pa siya kinukulit ng kanyang bunsong anak. Yung bata na po na yan, pag umaga, ginigising po ako niyan. Sabi, Mama, pengin pambiling pandesal. Pero yung linggo po na yun, hindi po ako ginising ng anak ko. Alas 6 daw ng umaga nang lumabas ang anak para maglaro sa labas. Pero umusad ang oras. Nag-alala na ang pamilya na hindi pa umuwi ng bahay ang anak. Hanggang sa mabalitaan na isang bangkay ng batang babae ang natagpuan sa isang sapa sa Barangay Sapote, Binyan, Laguna. Dakong alas 10 ng umaga. May nag-text na sa barangay na may natagpuan daw na bata na 13 years old. Sabi ko, 8 taon lang po yung anak ko. Huling nakausap ng ama ang biktima Sabado ng gabi. Nang umuwi siya noong Linggo, hindi na niya inabutang buhay ang anak. Ang sabi ng anak ko, Papa, uwi ka na, sabi sa akin. Ngayon po, nung pag, opo, sabi ko, gumalang po, opo, nene, sabi ko, uuwi ako. Promise, sabi niya sa akin, promise ha, Papa. Oo, uuwi na ako. Natagpuan ng biktima na walang saplot, nakalublob ang mukha sa tubig. Tansya ng mga barangay opisyal. Ilang oras pa lang ang nakalilipas nang mangyari ang krimen nang makita ang katawan ng biktima. Ayon sa barangay official, nakuna ng CCTV ang lalaking nag-angkas sa bisikleta sa biktima. Nakiusap ang pulisya na huwag munang ipakita ang mukha ng suspect upang hindi mapurnada ang operasyon. May lead na raw kasi sila sa posibleng gumawa nito. May mukha na kami eh. May mukha na kami. Yun na lang pinagtataguan niya o kung saan namin siya makikita. Nangako ang pulisya na gagawin ng lahat para makuha ang suspect kasabay ng paalala sa mga magulang. At yung mga magulang po, akin yung mga anak, lagi po ninyo babantayan lagi. Una-una, ang pagtulong, ang pag-aalaga, manggagaling sa pamilya. Umaasa ang pamilya ng biktima na madadakip sa lalong madaling panahon ng suspect, lalo pa at hawak na ng pulisya ang kuha ng CCTV kung saan makikita naman ang mukha ng suspect. Nel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. At sa ibang balita, bumuo na po ng komite ang Department of Health para mag-imbestiga kaugnay sa pagbili ng bakuna kontra pulmonya. Pero ang pumili ng mga miyembro ng lupon ay ang mismong pinagpapaliwanag at naka-leave na si Health Secretary Enrique Ona. Nakatutok si Pia Arcangel.
Si Health Secretary on Leave Enrique Ona Parao ang nag-utos na bumuo ng isang independent review committee para mag-imbestiga sa pagbili ng Health Department noong 2012 ng pneumococcal conjugate vaccine 10 o PCV-10, isang bakuna kontra pulmonya. Kahit na sinabi ng World Health Organization na mas mabisa, mura at sulit ang PCV-13. Mas epektibo at mas mura daw kasi ang PCV-13 dahil nagagamit itong bakuna kontra sa mas maraming sakit kumpara sa PCV-10. Bago para opisyal na nag-umpisa ang leave ni Ona, naibilin na raw ito ng kalihim. The Secretary called me to a private conversation in his office at ipinalam nga niya na magli-leave siya sa kadahilanan ng kanyang pabalik-balik na allergies. And at the same time, he needed more time to assess what was really happening to this important issue. Sa pahayag ni Ona na binasa ni DOH spokesman Dr. Lyndon Lisoy, hindi niya direktang itinanggi ang paratang ng anomalya. Pero sinabi niyang ang presyo ng PCV-10 noong 2012 nasa $15.40. Mas mura ng halos $1 kumpara sa $16.34 unit cost ng PCV-13. It is in the appreciation of the cost effectiveness of these two competing vaccines for Filipino children that usual medical discussion and differences is being presumed to have been tinged with graft. This is what the committee is investigating closely. Tiniyak ni Ona nasa tuwid na daan pa rin ang Department of Health. Wala raw palulusutin ang Independent Review Committee. Tumagi muna ng DOH na pangalanan ang mga miyembro ng komite na si Ona rin daw ang pumili. Pero tiniyak nila wala raw itong kikilingan dahil ang 4 na miyembro binubuo ng mga opisyal ng DOH na wala raw ugnayan sa kasalukuyang administrasyon. Nakatagdang mangalap ng mga dokumento at ebidensya ang Review Committee para bumuo ng tinatawag nilang chronology of events. Posible rin nilang ipatawag si Secretary Ona para magbigay ng testimonya at ang magiging resulta ng kanilang investigasyon, isusumite nila sa NBI at kay Pangulong Noynoy Aquino. Dawit din sa issue si Health Assistant Secretary Eric Tayag na nagutos daw sa pagbili ng bakuna gamit ang isang Certificate of Exemption mula kay Ona. Wala pang pahayag si Tayag na tuloy raw sa trabaho at pumasok pa kanina. May iba pang opisyal na kasama raw sa investigasyon pero di pa sila pinapangalanan. Ang National Bureau of Investigation na NBI, pinadalhanan ng sabina si Ona at siyang pang personalidad na may kinalaman sa issue. Titignan natin kung merong mababayulit na, gaya ng sabi ni Secretary, ni Ma'am, kung may mababayulit na batas, criminal or administrative, then we will file i-quarantine siguro kung meron man. PR Kanghel, nakatutok, 24 oras. Tiklo sa entrapment operation. Ang isang umanong fixer sa Korte Suprema, abot na raw sa 7 milyong piso ang nakulimat na sospek. At kabilang daw sa kanyang mga hinihingi sa kanyang mga biktima, perang pangburakay daw ng mga maestrado. Nakatutok si John Consulta. Pasado alas 10 ng umaga, dumating ang suspect sa isang fast food sa Shaw Boulevard para sa napagkasundo ang transaksyon. Nang maiabot ang marked money, agad nang kumilos ang National Bureau of Investigation o NBI. Arestado sa entrapment operation ang suspect na si Homer Cruz. Ayon sa mga biktimang napasugod sa NBI, hindi bababa sa 7 milyong piso ang naibigay ng may 400 na kanyang nabiktima. Ang modus ng suspect, magpanggap na may koneksyon sa Korte Suprema at iba pang ahensya ng gobyerno para mabaliktad ang mga paso at talong kaso. Nagbigay po kami ng 190 sa Boracay dahil ititreat yung 6 na opisyal sa Supreme Court. Pag hindi mo kaagad nabigyan, laging ipopronda sa amin na hindi tatakbo ang kaso. Pag hindi kayo magbigay, kasalanan nyo, huwag nyo ako sisisihin. Mariing itinanggi ng suspect ang bintang sa kanya. Marami daw po ako nagreklamo laban sa inyo. 7 million pesos daw yung nakuha nyo na. Totoo po ba ito? Wala pong ganun. Walang ganung pera? Kayo ba sir may connection sa Supreme Court? Wala po. Nagtrabaho po ba kayo minsan doon? Hindi po. Bukod sa mga peking dokumento, na-recover mula sa suspect ang isang kalibre 45 baril. Mahigit 400 tong mga tao na to na empleyado, nag-contribute sila. Yun nga, pero wala rin nangyari sa kaso nila. At talagang niloko na sila ng tao na to. Ang pwede ikaso dito ay attempted estafa at saka falsification of documents. Patuloy yung babalaan ng NBI sa ating mga kababayan na mag-ingat at maging mapanuri bago magtiwala para hindi maloko at mabiktima ng mga kawatan. John Consulta, nakatutok, 24 oras.
pinakamahalagang aral na ibinahagi sa atin ng mga batang nasalanta ng bagyong Yolanda sa Samar noong nakaraang taon. Sa tuloy-tuloy na pag-arangkada ng special delivery ng mga pamasko sa ating Give a Gift Ally sa Batang Pinoy Christmas Project, muli natin silang binalikan. Para sa isang batang 12 taong gulang, ano kaya ang aral na iniwan ng bagyong Yolanda matapos ang isang taon? Isang taon na pala ang nakakalipas, pero napakasariwa pa sa aming alaala ng mga pangyayaring umantig sa aming puso nung namigay tayo ng mga pamasko sa Samar, isang buwan matapos ang bagyong Yolanda. Ang ngiti ng mga bata dahil sa ating mga handog kahit papaano'y naging simbolo ng paghilom ng mga sugat na iniwan ng bagyo. Pero aba, sa muli natin pagbalik doon itong linggo lang, sino mag-aakalang ang mga batang ito ang minsang sumuong sa pinakamalakas na bagyo? Dito namin nakilala si Jamaica. Araw-araw bago magtungo sa kanilang taniman ng gulay, tila ba hinaharana ni Jamaica ang nalumok nilang bahay ng bagyong Yolanda. Nakikitara lang ho kami sa kakilala namin para kami may matulugan. Pulil pa yanon. Sa mga gulay na ito, kinukuha ng kanyang inang si Marilyn, isang single parent, at pinambubuhay sa kanilang magkakapatid. Ngayong taon, nasa top 2 sa klase si Jamaica. At ang mga medalyang ito ang nagsisilbing paalala sa ating buhay. Maaaring dumating ang maraming Yolanda. Pero sabi nga ng mga batang ito, hindi tayo kailanman dapat sumuko. Paggamit ng mga gadget, hindi po naiiwasan na pati po yung kable ng charger nito ay nasisira rin. Kaya naman nagsulputan ngayon yung mga cord protector na mura-mura lang ha, at bukod sa abot kayang presyo, makukulay at kikay pa ang dating. Nakatutok si Lia Manialak del Castillo. Halos 6 na milyong Pilipino ang may smartphones at ang madalas ereklamo lalo na yung mga heavy user ang madaling pagkalobat. Ika nga, hindi ka mabubuhay kapag wala kang kable para makacharge. At dahil mayat mayay saksak dito, saksak doon, hindi na maiwasang masira ang kable. Cellphone, tapos portable DVD. Cellphone talaga marami. Lahat ginagamitan ko ng ng mga wire mismo. USB, usually USB, madali masirang wire. Kaya ngayon, hindi na lang ang mismong gadget ang binibilhan ng kung ano-anong protector, kundi maging ang mga kable nito. Nagsulputan nga ang makukulay ng cord protector. Ipupulupot lang ito sa kable at voila, protektado na ang cord. Pwedeng isang kulay lang, pwede ring pagsamahin ng magkakaibang kulay para mas kikay. Meron ding may disenyo na. Bukod sa protektado na ang cord mo, madali mo ring makikilala ang sarili mong charger dahil sa kakaiba nitong kulay. At tulad nung mauso ang loom bands, nakaka-addict daw itong gawin. Kumpara sa pagbili ng bagong charger, mas makakatipid dahil 10 piso hanggang 20 pesos lang ang kada piraso ng cord protector. 3 lang ang kailangan para sa 1 metrong charger. Yung ganito po namin kuya, 10 piso lang po siya. Pero itong double color po, kasi po 2 na po siya. Actually, isa nito, 2 dito ang nilalagay. Kaya 20 pesos po siya. Paalala naman ng IT expert, huwag gumamit ng mga nabalatan ng cellphone charger o anumang cord. May risk yung charger pag syempre may short circuit na o may bali na ng kable. Pero syempre, 5 volts lang yung kadalasan. Hindi masyadong mataas yung voltahe. Since pa rin siya, maluwag pa rin siya, pwede pa rin pong magkaroon ng short circuit, masira yung baterya natin, pwede rin pong pumutok yung cellphone o pumutok yung baterya ng cellphone. Kailangan din po talagang palitan at hindi pwede dapat gamitin yung ganong bagay. Lia Manialak del Castillo, nakatutok, 24 oras. Samantala, kailangan pong gumiskarte para raw kahit tipid, masarap pa rin ang tiging sa Pasko. Magtaasan na kasi ang presyo ng ilang pagkain at sangkapang Noche Buena. At ang itinuturong dahilan, port congestion pa rin. Nakatutok si Mariz Umay.
Wala pang Disyembre pero ang pangpaskong hamon hanggang 20 pesos na ang dagdag sa presyo kumpara nung isang taon. Ayon sa presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association na si Stephen Pua. Ang mga gumagawa ng toyo at suka, nag-abiso na rin ang pagtataas ng presyo ng hanggang 8 pesos sa katapusan ng linggo. Nagtaas na rin ang biskwit, candy, noodles at mga delata ng 2 hanggang 3%. Nagtaas din ang presyo ng soft drinks ng 3 hanggang 7%. Ang punot dulo ng lahat, It's a threat. It's a threat because of the pork